Pinumpirma ng mga mapagkakatiwalaang sources si Vice President Inday Sara Duterte at Pangulong Kuting Jr. ay nagkasundo na para igalaw ang isang espesyal na task force bilang tugon sa mga patuloy na patutsada at maniobreng pampolitika laban sa kanilang kampo. Ayon sa mga ulat, tuluyan nang sisimulan ang pag-resback laban sa palasyo kasabay ng pag-init ng sigalot sa pagitan ng Duterte at Marcos camp. Ang task force na ito ay binubuo umano ng mga retiradong opisyal, eksperto sa seguridad at ilang dating tagapayo ni FPRRD na layong mag-imbestiga at magsiwalat ng mga maanomalya at lihim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa ulat, bahagi ng plano ang pagpapalabas ng mga dokumento, testimonya at video na magpapakita ng di-umano'y katiwalian, pakikialam ng mga dayuhan sa pamahalaan at pagbabaliwala sa kapakanan ng mga Pilipino. Hindi rin daw malayong maghain ng mga legal na aksyon laban sa ilang matataas na opisyal. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang ukol sa usapin, subalit inaasahan ng matinding tensyon sa mga susunod na linggo. Habang palalim ang hidwaan ng dalawang makapangyarihang kampo, tanong ng bayan, ito na nga ba ang simula ng isang malaking political showdown? Tutok lamang sa aming mga susunod na mga ulat para sa pinakabago at pinakamaaanghang na impormasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Hindi na siya kabahagi ng administrasyon at hindi na siya naging alter ego ni Presidente Marcos. Ibig sabihin, pwede na siya magsalita ng kanyang talagang saloobin sa mga issues at pwede na siyang mamuno sa oposisyon. Now, ang tanong, bakit siyang dapat mamuno sa oposisyon? Narinig naman natin yung dalawang oposisyon, yung isang kabahagi ng isang teroristang CPP-NPA at saka yung isa na alam naman natin na questionable ang pagkataon, no? Dahil doon sa pagbebenta ng pinagbabawal na droga. No? At ang sabi nila, hindi raw po pwedeng maging oposisyon si VP Sara. Well, unang-una, himay-himayin natin. Ano bang nangyari sa Liberal Party ngayon? Ang Liberal Party tahimik sa lahat ng issue. At ang katotohanan, dahil kamag-anak nga si Liza Araneta Marcos ni Marojas, parang sila ay makapartido na. Hindi nyo ba napansin na yung bagong finance secretary na tinalaga ay kapalit ni Ben Jokno ay talagang loyalist ni VP Leni, si Senator Ralph Recto, o yung housing czar natin, si Acuzar, kamag-anak ng Jojo Ochoa na naging law partner ni Liza Araneta Marcos. Ang totoo po niyan, talaga naman pong nagkahiwalay si Liza Araneta Marcos at si Jojo Ochoa dahil doon sa 2016 elections. No? Dahil nga po, nagkaroon ng protesta si Marcos laban kay Leni. At syempre, nasaktan ang Liza Araneta Marcos ng kinampihan ni Jojo Ochoa itong si Leni. Pero ang balita ko po sa very reliable sources, nagbati na po yung dalawang mag-ex-law partner. At ngayon, sila po ay BFF muli. At kaya hindi ako nagtataka kung bakit talagang napakalapit na ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. sa mga dilawan at pinklawan. Hindi rin ako magtataka kung pagdating ng eleksyon para sa Senado nga, may mga kandidato na galing sa hanay po ng Liberal Party. Dahil sa kabinete po, madami na pong mga dilawan at pinklawan. Isang dahilan nga kung bakit yung mga loyalists ay nagrereklamo. Bakit nauna pang na-appoint yung mga dilawan at mga pinklawan? Pag-usapan naman natin yung mga radikal kuno sa Kongreso. Hindi ba sila aliado ngayon sa ating speaker? Di ba? Sila ay holding hands at BFF. Sila yung mga nagpasara sa SMNI. Sila yung kumuwestiyon sa budget ni VP Sara. Di ba sila nga ang nagsimula ng gulo at simula kung bakit nagkahiwalay ang unit team dahil dun sa budget ni Inday Sara? Paano sila ngayon maging oposisyon? Pero sila po ngayon ang gumangawa na hindi raw po pwedeng maging leader ng oposisyon si Inday Sara. Bakit hindi naman pwedeng maging oposisyon si Inday Sara? Hindi ba siya yung pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na merong ibang paningin sa mga bagay-bagay gaya ng pag-uusap ng kapayapaan sa mga teroristang CPP-NPA? Simula lang po yan. Kasi nga, bilang kabahagi ng administrasyon ni Presidente Marcos, hindi dapat siya nagkakaroon ng ibang opinyon kaysa kay Presidente BBM. Pero, bagamat hindi pa siya nagbibitiw sa DepEd, pagdating sa issue ng terorismo at ang mga CPP-NPA, nagsalita siya na that is a pact with the devil. At kaya nga, sigurado ko
na matapos magbanggit ng ganyang mga salita si BP Sara ay hindi na siya magtatagal sa gabinete ni PBBM. Siguro po yan ay isa sa mga napakadaming pagkakaiba ng posisyon. Ang alam ko rin po si BP Sara, bagamat siya po ay nagmamahal sa Pilipinas at nakita nyo naman, no, talagang ang gusto niyang maging pwesto dati ay Secretary of National Defense, ayaw rin niyang magkagera, lalong-lalo na kung wala naman ang interes ng mga Pilipino na magkagera. Eh ngayon po, nako, nakaladkad na po tayo sa gera. Kaunti na lang, putukan na. Kaunti na lang. Hindi na nga po, nakausap ko yung super ate to the president. Abay sinasabi niya, nanenervyos na siya dahil ang dami mga kasundaluhang Amerikano na sa Ilocos Norte at kitang-kita na nila yung mga Navy at Coast Guard ship ng China. So anytime pwede nung magputukan. Ang tingin ko po, kaiba ang paningin ni BP Sara dahil ang gusto niya kapayapaan. Ang gusto niya mas mataas na antas ng kabuhayan, mas maraming pagkain sa mga Pilipino dahil ang problema natin sa Pilipinas, mataas sa presyo ng bilihin, mababang sweldo at kakulangan ng trabaho. So pangalawa po yang issue na talagang magiging oposisyon si BP Inday Sara. At siyempre, paano naman siya sasang-ayon dun sa mga pamamaraan na pagtrato sa mga kalaban ng gobyerno? No? Tignan nyo si Kibuloy, talaga namang linusob at nanindigan din si BP Sara na yan po ay lakas na dahas naman, no, para lang mag-search ng warrant of arrest. At talagang pinuna niya ang kapulisan dahil nga dun sa napakalakas, excessive use of force na ginamit. So talagang siya nagpahiwatig na hindi siya sang-ayon sa mga pulisiya ng gobyerno. At syempre, isa-isa na po kami mga supporters ni BP Sara na tinatarget. Si Glenn John, ang daming disbarment. Ako po, ang daming paninira sa akin. Si Vic Rodriguez, ang daming masamang sinabi ni First Lady Lam sa kanyang interview, no? Alam nga naman pabayaan kami ni BP Sara. Kami naman ay naninindigan lang sa prinsipyo na mali ang naging desisyon namin. Kami nabudol nung kami sumuporta kay PBBM at ang tingin namin, wala talaga siya sa tamang pag-iisip. Dahil sino ba ang nasa tamang pag-iisip, nakakalad ka rin tayo sa gera. So yan po ang mga pangunahing mga kadahilanan kung bakit si BP Sara talagang ang magiging tunay na oposisyon. Bukod pa riyan, mas maraming boto naman si BP Sara nung siya'y tumakbo sa Vice Presidente kesa kay PBBM. At maraming naniniwala na nagdala sa tagumpay kay PBBM ay si BP Sara. So bakit hindi siya magiging oposisyon? Siya yung kumbaga, viable alternative to the President. Now, ano pa yung mga ibang kadahilanan? Well, siyempre, bukod sa siyang pinakamataas na mandato na pwedeng mamuno sa oposisyon bilang Vice President, meron naman siyang napatunahang kakayahan. Siya ay isang abogado, hindi gaya ni PBBM na hindi man lang natapos sa college at nagkaroon siya ng karanasan bilang isang local executive. No? Tapos siya ay pinakamataas ang kanyang net satisfaction rating at approval rating sa lahat ng namumuno sa gobyerno. Hindi ba kung alternatibong hinahanap natin sa presidente, yung pinaka-hinahangaang opisyales ang karapat-dapat at hindi naman yung mga kulelat at halos nakalimutan na ng taong bayan. Tapos, napakita niya na bagamat siya ay team player, talagang hindi siya nagsasakripisyo pagdating sa prinsipyo. Hindi pa ho dapat na ganyan ang oposisyon. Walang sell-out. True, nabudol, pero wala pong sell-out. So tingin ko po, yung pagbitiw niya, kung siya ay talagang gahaman lamang sa kapangyarihan, at ang DepEd naman ang pinakamalaking budget, siguro, tiniis na lang niya yung hindi niya pagkakasundo kay Presidente Marcos at nanatili bilang DepEd Secretary. Pero dahil nga sa prinsipyo niya, hindi niya maatim na manatili sa administrasyon ng BBBM at alam naman niya na malaking mawawala sa kanya. Unang-una, ang liit na ng budget ngayon ng Vice President kasi tinapyasan nga ng mga kongresista. So, from the biggest department na pinakamataas ang budget, halos wala na siyang budget as VP. So, ano pa ang matitira sa kanya? Kung siya ay talagang gahaman lang sa kapangyarihan, kinain na niya, linunok niya ang prinsipyo at nanatili na lang siya. Okay? At alam ko naman, alam nyo, na bagamat matalino at maganda si Inday Sara, meron din niyang tapang na kinakailangan sa oposisyon. Ako po, habang ako po'y binabato ng putik, ako po'y kumukuha ng lakas sa tao po, pagkatao ni Inday Sara, dahil pareho po kami pinagdadaanan. Grabe po ngayon ang binabato kay BP Sara ng administrasyon. Kung ano nung pinupula sa kanya, good riddance daw at mabuti, mawawala na siya sa DepEd. Hello, sa mga nagbabato ng putik kay Inday Sara, huwag niyong kalimutan,
nung siya'y kalihim sa Department of Education, siyang pinakahahangaan na kalihim ng kahit anong departamento sa gobyerno. So wag niyong linlangin ang publiko. So yan po mga kadahilanan ko kung bakit dapat si BP Lenny tuloy. Si BP Sara, hindi si BP Lenny. Talaga naman, oh. Ito po ang kadahilanan kung bakit si BP Sara ang tunay na leader ng oposisyon. Unang-una, may paninindigan siya. At siya ay naninindigan bagamat salungat sa paniniwala ng ating presidente, hindi siya gahaman sa kapangyarihan at ang katotohanan, ang LP at ang kaliwa kasama na po ng administrasyon. Wala na po tayong alternatibo. Ang talagang lalaban na lang dito sa diktatura nito ay si BP Sara at kaming mga nasa likod niya. So it is with pride that I want BP Sara to accept the post of the ultimate leader of the opposition in the Philippines. Sana po tanggapin niya. Pero kanina po, nagkausap kami ha. Ang sabi niya, ang tanong ko, anong plano niya? Sabi niya, anong plano ko? Nagsalita na ako sa pamamagitan ng pagbibitiw. Meron pa bang malabo doon sa aking sinabi, sa aking pagbibitiw? Yung pagbibitiw ko mismo, ang mensahe na. Sabi ko, anong plano mo? Well, tutok muna ako dito sa 30 days na transition. Kasi dapat, maayos naman ang transition nang sa ganon, hindi naman malagay sa indulto ang ating learners. Yan po talaga ang public servant. Tignan natin ang komento ng ating mga viewers. Ay, nako, mga komento. Sexy love watching po, Attorney Lipad Aguila. We love you, VP Sara. We love you, VP Sara. Ako din. Si Nick Babaren Andoy, ayaw ni VP na mapanlinlang at mapagamit. Kaya ayaw na niya, tama lang yung ginawa ni VP. Thank you, Nick. Si Tokera, Philippines is going down with this type of politics. It looks like that VP Sara was used to gain votes for the presidency. Philippines is a country for the rich and famous. Di naman po. Narito yung mga gaya ko pa rin. Emilita, good PM, Attorney Roque. Congratulations to all Filipino people. At least makakababuelo ang sambayan ng Pilipino. Watching from Vienna, Austria. Andito po kayo ba sa 28 para sa Maisog? Yes, nandyan po ako sa Vienna. 28 of June para sa Maisog Vienna at 30 of June sa Maisog Paris. Kita-kita po tayo. Okay, si Mara Dizon, may plano daw po i-impeach si VP Sara pagbalik ng Congress session. Well, tignan po natin, hindi naman yung papayagan ng sambayan ng Pilipino. Maldita Mi, hi Spokes, ano masasabi nyo sa naging topic ni Mayor Baste kay SBG? Malungkot ako na parang nagiging black propaganda yung ibang vloggers against sa DDS senator. Okay? Joey Gregorio, pag napatalsik pa na po ang adik sa Malacanang, si Sara po ang papalit. Pero sana po sa year 2028, Baste po for president. Kayo talaga. Masyado niyong crush talaga si Baste, ha? Darlene D. Haisuke, Attorney, have you spoken with Sara? How is she? Hope she's doing fine. Oh, nakita po kami ngayong hapon. She's doing fine. At nagtataka nga siya bakit yung mga taong nagsasabi pa bakit siya tahimik. Sabi niya, hindi ako naging tahimik. Yung pagbibitaw ko, napakalakas na mensahe na yung ginawa ko. Tama naman po. Actions speak louder than words. Mercy Sotomongo, tama po decision ni VP Sara to openly speak out. Mas mahalaga po ang tunay na nagmamalasakit sa mga Pilipino. At mapapatunayan si Sara ang may higit na malasakit sa mga Pilipino. Salamat, Mercy. Francis Loyola, Attorney, if ever VP Sara invites you to run for Senate under her leadership these 2025 elections, will you say yes? Naku, wala na po ako talagang kakayahan tumakbo ng Senado. So, pasensya na po. Letty, ang pagplan po ba ng pagtakbo ni former LP Lady as mayor are strong indication na ayaw na niya mamuno sa oposisyon? Your thoughts, Attorney? Hindi nga na ata sila opposition sa LP. Dahil ano niyo po, yung Jojo Ochoa na dating Executive Secretary ni Noynoy Aquino ay law partner ng napakatagal na panahon ni Lisa Araneta Marcos. So paano tayo magkakaroon ng opposition ng LP? BFF na ngayon ng First Lady ang Executive Secretary ng last LP President. Okay? Tapos Alex Makatangay, tama po, lahat gagawin nila para kontrahin si VP Sara, lalo kung kasi sila natakot. Kaya sinasabi nila hindi siya pwedeng mag-lead ng oposisyon. Okay. Yun nga po, compromise na sila eh. Kami na lang po talagang oposisyon. Hindi nyo ba napapansin?
puro hallelujah, hosana na ang mga senador na LP at saka pati yung BP Lenny, di ba? Sabi nila, hay naku, mabuti naman. At saka yung isa pang senador na nakulong, di ba? Puro hallelujah na lang sila kay PBBM. And yet sinasabi nila, silang oposisyon. Sin Yisheng, and why would they say Sara cannot lead the opposition when she is way much brighter and smarter than them all? I agree po. Okay? Ana Hiwatashi, that's true attorney HR, our Mayora Sara is in beautiful inner and outer, not power hunger, and most of it, she's truly makamasa, totoong tao. I agree po. Okay, Arnel Abilado, Sir Attorney Harry Roque, ang tumakbo ko pag-senador para sila lahat at may kaso, kasuhan mo na at walang itira ang tatakbo ka. Ikaw lang makatulong kay CVP Sara, lahat ng nanakaw, kasuhan mo, sir. Ako naman po tutulong ako, pero even in another capacity other than a senator. Wala po akong pera, wala rin akong pangalan, hindi rin po ako anak mayaman. So tanggapin po natin ang ating kapalaran. Sa ibang larangan po tayo magsisilbihan. Ashira Kendall, love you, Spox Harry, keep fighting lang. Hayaan nyo ang mga naninira, basura lang sila. Hindi ko nga po binibigyan ng dignidad ang mga binabato nilang puti. May Fagan, Attorney Harry, paano po kaya makontak from Maisog, Australia? Mabuhay po kayo. Pwede po kayong magpadala sa akin sa aking Instagram. Okay? At magkita-kita tayo sa Maisog, Australia. Renjo Aluva, Attorney, may plano po ba kung mag-evacuate buong Tagaluzon kasi parang gusto talaga makapagyera ng admin neto? Eh, tanungin po natin sila. Silang gusto makipagyera, tignan natin kung may plano sila para sa atin. Okay? Okay? Ilang komento na lang po kasi nasa airport ako, papunta po ako sa Davao. Ako po ay magiging graduation speaker doon sa eskwelahan ng Kingdom of Jesus Christ bukas ng alas 9. Ang flight ko po ay alas 10, so kailangan mag-check-in ako dahil sabi nila, wala raw online check-in sa ticket ko, no? Jan, attorney, out of topic lang. Kung hindi kasama ang Spratlys at Scarborough, ay di kasama sa binili na kanon noong 1898 Treaty of Paris, kaya di po kasama sa MDT. Well, kaya po hindi naniniwala ang mga Amerikano sa ating titulo. Kaya palagi lang nila sinasabi yung kalayaan ng paglalayag, pero di nila kinikilala ang titulo ng Pilipinas dyan sa Spratlys. Okay? Well, wala na pong oras dahil baka ako maiwan ng aking aeroplano. Mapagalitan pa ako ng aking dating boss na si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po sa inyong patunay na hindi na pagtangkilik. siya kabahagi Yan po'y ng patunay administrasyon. na bagamat tayo At binabato ng hindi na putik, siya naging bukas naman ang inyong alter mata ego sa ni Presidente katotohanan, Marcos. sapat kayong Ibig pag-isip sabihin, para pwede na malaman siyang po anong magsalita katotohanan ng kanyang sa talagang mga paninira. saloobin sa mga issues. Maraming Salamat. salamat. At pwede na siyang mamuno sa oposisyon. Now, ang tanong, bakit siyang dapat mamuno sa oposisyon? Narinig naman natin yung dalawang oposisyon, yung isang kabahagi na isang teroristang CPP-NPA at saka yung isa na alam naman natin na questionable ang pagkataon, no? Dahil doon sa pagbebenta ng pinagbabawal na droga, no? At ang sabi nila, hindi raw po pwedeng maging oposisyon si BP Sara. Well, unang-una, himay-himayin natin. Ano bang nangyari sa Liberal Party ngayon? Ang Liberal Party tahimik sa lahat ng issue. At ang katotohanan, dahil kamag-anak nga si Liza Araneta Marcos ni Marojas, parang sila ay makapartido na. Hindi nyo ba napansin na yung bagong finance secretary na tinalaga ay kapalit ni Ben Jokno ay talagang loyalist ni VP Lenny, si Senator Ralph Recto, o yung housing czar natin, si Acuzar, kamag-anak ng Jojo Ochoa na naging law partner ni Liza Araneta Marcos. Ang totoo po niyan, talaga naman pong nagkahiwalay si Liza Araneta Marcos at si Jojo Ochoa dahil doon sa 2016 elections. No? Dahil nga po, nagkaroon ng protesta si Marcos laban kay Lenny. At syempre, nasaktan ang Liza Araneta Marcos ng kinampihan ni Jojo Ochoa itong si Lenny. Pero ang balita ko po sa very reliable sources, nagbati na po yung dalawang mag-ex-law partner. At ngayon, sila po ay BFF muli. At kaya hindi ako nagtataka kung bakit talagang napakalapit na ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. sa mga dilawan at pinklawan. Hindi rin ako magtataka kung pagdating ng eleksyon para sa Senado nga, may mga kandidato na galing sa hanay po ng Liberal Party. Dahil sa kabinete po, madami na pong mga dilawan at pinklawan. Isang dahilan nga kung bakit yung mga loyalists ay nagrereklamo. Bakit nauna pang na-appoint yung mga dilawan at mga pinklawan? Pag-usapan naman natin yung mga radikal kuno sa Kongreso. Hindi ba sila ay aliado ngayon sa ating speaker? Di ba? Sila ay holding hands at BFF. Sila yung mga nagpasara sa SMNI. Sila yung kumuwestiyon sa budget ni VP Sara.
Di ba sila nga ang nagsimula ng gulo at simula kung bakit nagkahiwalay ang unit team dahil dun sa budget ni Inday Sara? Paano sila ngayon maging oposisyon? Pero sila po ngayon ang gumangawa na hindi raw po pwedeng maging leader ng oposisyon si Inday Sara. Bakit hindi naman pwedeng maging oposisyon si Inday Sara? Hindi ba siya yung pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na merong ibang paningin sa mga bagay-bagay gaya ng pag-uusap ng kapayapaan sa mga teroristang CPP-NPA? Simula lang po yan. Kasi nga, bilang kabahagi ng administrasyon ni Presidente Marcos, hindi dapat siya nagkakaroon ng ibang opinyon kaysa kay Presidente BBM. Pero, bagamat hindi pa siya nagbibitiw sa DepEd, pagdating sa issue ng terorismo at ang mga CPP-NPA, nagsalita siya na that is a pact with the devil. At kaya nga, sigurado ko na matapos magbanggit ng ganyang mga salita si BP Sara, ay hindi na siya magtatagal sa gabinete ni PBBM. Siguro po, yan ay isa sa mga napakadaming pagkakaiba ng posisyon. Ang alam ko rin po si BP Sara, bagamat siya po ay nagmamahal sa Pilipinas at nakita nyo naman, no, talagang ang gusto niyang maging pwesto dati ay Secretary of National Defense, ayaw rin niyang magkagera, lalong-lalo na kung wala naman ang interes ng mga Pilipino na magkagera. Eh ngayon po, nako, nakaladkad na po tayo sa gera. Kaunti na lang, putukan na. Kaunti na lang. Hindi na nga po, nakausap ko yung super attitude of the President. Abay sinasabi niya, nanenervyos na siya dahil ang dami mga kasundaluhang Amerikano na sa Ilocos Norte at kitang-kita na nila yung mga Navy at Coast Guard ship ng China. So anytime pwede nung magputukan. Ang tingin ko po, kaiba ang paningin ni BP Sara dahil ang gusto niya kapayapaan. Ang gusto niya mas mataas na antas ng kabuhayan, mas maraming pagkain sa mga Pilipino dahil ang problema natin sa Pilipinas, mataas sa presyo ng bilihin, mababang sweldo at kakulangan ng trabaho. So pangalawa po yang issue na talagang magiging oposisyon si BP Inday Sara. At siyempre, paano naman siya sasang-ayon dun sa mga pamamaraan na pagtrato sa mga kalaban ng gobyerno? No? Tignan nyo si Kibuloy, talaga namang linusop at nanindigan din si BP Sara na yan po ay lakas na dahas naman no, para lang mag-search ng warrant of arrest. At talagang pinuna niya ang kapulisan dahil nga dun sa napakalakas, excessive use of force na ginamit. So talagang siya nagpahiwatig na hindi siya sang-ayon sa mga pulisiya ng gobyerno. At syempre, isa-isa na po kami mga supporters ni BP Sara na tinatarget. Si Glenn John, ang daming disbarment. Ako po, ang daming paninira sa akin. Si Vic Rodriguez, ang daming masamang sinabi ni First Lady Lam sa kanyang interview. No? Alam nga naman pabayaan kami ni BP Sara. Kami naman ay naninindigan lang sa prinsipyo na mali ang naging desisyon namin. Kami nabudol nung kami sumuporta kay PBBM at ang tingin namin, wala talaga siya sa tamang pag-iisip. Dahil sino ba ang nasa tamang pag-iisip, nakakalad ka rin tayo sa gera. So yan po ang mga pangunahing mga kadahilanan kung bakit si BP Sara talagang ang magiging tunay na oposisyon. Bukod pa riyan, mas maraming boto naman si BP Sara nung siya'y tumakbo sa Vice Presidente kesa kay PBBM. At maraming naniniwala na nagdala sa tagumpay kay PBBM ay si BP Sara. So bakit hindi siya magiging oposisyon? Siya yung kumbaga, viable alternative to the President. Now, ano pa yung mga ibang kadahilanan? Well, siyempre, bukod sa siyang pinakamataas na mandato na pwedeng mamuno sa oposisyon bilang Vice President, meron naman siyang napatunahang kakayahan. Siya ay isang abogado, hindi gaya ni PBBM na hindi man lang natapos sa college at nagkaroon siya ng karanasan bilang isang local executive. No? Tapos siya ay pinakamataas ang kanyang net satisfaction rating at approval rating sa lahat ng namumuno sa gobyerno. Hindi ba kung alternatibong hinahanap natin sa presidente, yung pinaka-hinahangaang opisyalis ang karapat-dapat at hindi naman yung mga kulelat at halos nakalimutan na ng taong bayan. Tapos, napakita niya na bagamat siya ay team player, talagang hindi siya nagsasakripisyo pagdating sa prinsipyo. Hindi pa ho dapat na ganyan ang oposisyon. Walang sell-out. True, nabudol, pero wala pong sell-out. So tingin ko po, yung pagbitiw niya, kung siya ay talagang gahaman lamang sa kapangyarihan, at ang DepEd naman ang pinakamalaking budget, siguro, tiniis na lang niya yung hindi niya pagkakasundo kay Presidente Marcos at nanatili bilang DepEd Secretary. Pero dahil nga sa prinsipyo niya, hindi niya maatim na manatili sa administrasyon ng BBBM at alam naman niya na malaking mawawala sa kanya. Unang-una, ang liit na ng budget ngayon ng Vice President kasi tinapyasan nga ng mga
kongresista. So, from the biggest department na pinakamataas ang budget, halos wala na siyang budget as VP. So, ano pa ang matitira sa kanya? Kung siya ay talagang gahaman lang sa kapangyarihan, kinain na niya, linunok niya ang prinsipyo at nanatili na lang siya. Okay? At alam ko naman, alam nyo, na bagamat matalino at maganda si Inday Sara, meron din niyang tapang na kinakailangan sa oposisyon. Ako po, habang ako po'y binabato ng putik, ako po'y kumukuha ng lakas sa tao po, pagkatao ni Inday Sara, dahil pareho po kami pinagdadaanan. Grabe po ngayon ang binabato kay BP Sara ng administrasyon. Kung ano nung pinupula sa kanya, good riddance daw at mabuti, mawawala na siya sa DepEd. Hello, sa mga nagbabato ng putik kay Inday Sara, huwag niyong kalimutan, nung siya'y kalihim sa Department of Education, siyang pinakahahangaan na kalihim ng kahit anong departamento sa gobyerno. So huwag niyong linlangin ang publiko. So yan po mga kadahilanan ko kung bakit dapat si BP Lenny tuloy. Si BP Sara, hindi si BP Lenny. Talaga naman, oh. Ito po ang kadahilanan kung bakit si BP Sara ang tunay na leader ng oposisyon. Unang-una, may paninindigan siya. At siya ay naninindigan, bagamat salungat sa paniniwala ng ating presidente, hindi siya gahaman sa kapangyarihan at ang katotohanan, ang LP at ang kaliwa, kasama na po ng administrasyon. Wala na po tayong alternatibo. Ang talagang lalaban na lang dito sa diktatura nito ay si BP Sara at kaming mga nasa likod niya. So it is with pride that I want BP Sara to accept the post of the ultimate leader of the opposition in the Philippines. Sana po tanggapin niya. Pero kanina po, nagkausap kami ha. Ang sabi niya, ang tanong ko, anong plano niya? Sabi niya, anong plano ko? Nagsalita na ako sa pamamagitan ng pagbibitiw. Meron pa bang malabo doon sa aking sinabi, sa aking pagbibitiw? Yung pagbibitiw ko mismo, ang mensahe na. Sabi ko, anong plano mo? Well, tutok muna ako dito sa 30 days na transition. Kasi dapat, maayos naman ang transition nang sa ganon, hindi naman malagay sa indulto ang ating learners. Yan po talaga ang public servant. Tignan natin ang komento ng ating mga viewers. Ay, nako, mga komento. Sexy love watching po, Attorney Lipad Aguila. We love you, VP Sara. We love you, VP Sara. Ako din. Si Nick Babaren Andoy, ayaw ni VP na mapanlin lang at mapagamit. Kaya ayaw na niya, tama lang yung ginawa ni VP. Thank you, Nick. Si Tokera, Philippines is going down with this type of politics. It looks like that VP Sara was used to gain votes for the presidency. Philippines is a country for the rich and famous. Di naman po. Narito yung mga gaya ko pa rin. Emilita, good PM, Attorney Roque, congratulations to all Filipino people. At least makakababuelo ang sambayan ng Pilipino. Watching from Vienna, Austria. Andito po kayo ba sa 28 para sa Maisog? Yes, nandyan po ako sa Vienna. 28 of June para sa Maisog, Vienna. At 30 of June. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!